Buwisit talaga tong concert 302 na to. So ngayon ay medyo medyo pahapyaw lang tayo ng siguro ng mga ilang minutes or mga ilang segundo. I-share lang natin itong concert AB302 na uh, inanohan natin, tinroubleshoot natin. So nung tinroubleshoot ko to, akala ko kasi nung una itong yung kumbaga nag-check ako ng capacitor dito sa sa ng resistor o ng transistor. So I mean yung capacitor ay nag-check tayo doon sa pre-drive resistor, tapos dito ay nag-check din tayo na. So kumbaga ang kaso dito sa AB302 ay itong nung kinabit ko yung speaker nito ay ang pinakaunang-una talaga na napansin ko dito ay ikakabit ko sana, kasi tetestingin ko sana yung speaker, kasi nga medyo nag-general cleaning kami dito dahil tinanggal ko itong speaker nito, kasi nga nagkaroon na kami siguro ng general cleaning para naman ho dito sa dito sa ginagawa namin dito sa bahay. Ngayon tinanggal ko yung speaker, yung mismo speaker para mailipat do sa tapos yung mismong terminal ng speaker ay naikabit ko. So ang ginawa ko, nilagay ko sa ilalim ng lamesa para maikabit. So kasi ang ganito kasi yun yung meron kasi kaming boombox na 5.1 channel, tapos yung isang subwoofer, tapos dalawang surround. Ngayon itong concert AB302 nilagay ko sa ilalim ng lamesa, tapos nung time na yon, nung kinabit ko yung speaker, nakita ko lang siya, narinig ko lang siya. Nung pagkabukas ko ay lang to, naghumming. So hindi ko nga alam kung nag-DJ siya o naghumming. Ngayon nung 'di ba, syempre dalawang beses ko siyang binuksan. Ngayon nung siguro ng mga pangalawa o pangatlong beses ko na binuksan, saka na lang siya hindi tumunog. Ngayon itong concert 302 binuksan ko siya. So nung i-share ko lang sa inyo to. Bale itong itong mga parts na to, itong mga pre-drive, itong mga transistor, itong CP298, A1943, A1941, kasi A1943 yung power transistor yun by Japan. So nag-check ako dito sa pre-drive transistor, tapos dito sa secondary wala naman ang iba niya check na ibang parts, kundi ito lang. Ngayon nung na-discover ko lang dito sa bakit kaya hindi magka-match, yung hindi kaya balance yung channel, yung dalawang channel na to, hindi gumagana yung dalawang CP198, yung dalawang CP198. Kung hindi ko alam kung CP198 yata to, di ba? So alam ko ito ay CP5198, tapos dito ay hindi, ito A1941 pala to, tapos ito yung dalawang CP2198. Ngayon nag-check ako dito kasi sira tong, dahil hindi gumagana itong A1941. Nag-check naman ako dito sa power supply. Ngayon ang ginawa ko dito sa power supply ay syempre chinek ko yung tapos nung nakita ko lang yung pinaka niya, yung pinaka capacitor niya. Naku po, natanggal talaga yung capacitor. Kasi ang ginawa ko, kumbaga yung parang lang talaga siya, yung parang na loose contact yung isang tawag dito, yung isang negative na capacitor doon sa may paa. Ngayon ang ginawa ko naman talaga diyan ay tinanggal ko ng maigi, tapos
ni-restore or kumbaga yung ano, yung talagang tinanggal ko siya. Tapos yung ano, yung parang tapos nilagay ko siya sa dati. Tapos nung nilagay ko siya, sabi ko hindi naman talaga yung ano, yung porke na ano, yung porke na masisira talaga. So ibig sabihin okay naman siguro yung ano, yung power supply, tapos yung ano, yung main amp, tapos okay naman din. Tapos napansin nyo to, itong 10R na resistor, may ipakita nga natin. Yan. So, yan ay 10 ohms na resistor. So, kung mapapansin nyo dito ay medyo na malas-malas, pero hindi ko may papangako sa inyo kung talagang lilinaw to, kasi wala pa akong 10 ohms eh. So, meron lang talaga sa akin dito is yung is yung 1 ohms, 1K, 10K, basta yun. Ngayon, yung pinaka ano niya, yung 10K resistor, yung 10 ohms na resistor ay ano na talaga siya, wala talaga available sa amin. So medyo minalas-malas lang at talagang yun lang na talaga yung minalas-malas. Talagang hindi po natin masasabi na yan talaga ay kung aandar ba siya o hindi. So kung magraragasa pa siya o hindi. So yun lang at meron nga yun lang at na-share ko lang sa inyo yung nangyari dito sa AB302, dahil hindi ko nga lang siya nagamit no isang linggo, naghaming na siya, pero nung time, pero buti naman nakuha ko naman yung sira at na troubleshoot ko naman kagad. Yan. So talagang medyo kinabahan ako, kala ko ano na eh. So ang wala lang sa akin is yung ito kasi mga boss, sunog to, itong 10K 10 ohms na resistor. Kumbaga ano na lang to, yung talagang papalitan na lang para hindi lang na siya totally yung yung talagang maano siya. Okay, so yun lang at shinare ko lang sa inyo yung patungkol nga dito sa AP302 para kung sakaling may tulong sa inyo yun lang. At talagang napakahalaga nito para po so basic naman talaga sa akin yung yung pagre-repair ng ampli. So matagal ko nang ginagawa to, siguro mga almost sa 10 years, hindi, siguro mga 8 years siguro. So hindi ko na mabilang kung ilang taon na yun. Okay, so yun lang at share ko na sa inyo yung patungkol nga dito sa 302. Yun lang at maraming salamat sa inyo lahat.